Mula sa silid ng ospital, makikita si Go Eun-se, ang babaeng prosecutor na kakagising lang mula sa isang aksidente. Matapos ang 2 linggong walang malay, napatanong siya kung ano nga ba ang nangyari sa kanya. Doon, ipinaliwanag ng doktor na nakaranas siya ng matinding pagkawala ng memorya at dahil wala ring kamag-anak na dumating upang kilalanin siya, wala silang ideya kung sino talaga siya o kung saan siya nagmula. Mas naging palaisipan ng lahat ng sabihin ng doktor na malubha ang naging pinsala niya sa aksidente. Dahilan upang pati fingerprints niya ay mawala. Kaya kahit ang simpleng pagkuha ng kanyang pagkakakilanlan ay naging imposible. Pinayuhan siya ng doktor na manatili muna sa ospital hanggang sa tuluyan siyang gumaling. Sinaad nito na pagkatapos niyang ma-discharge, wala siyang ibang mapupuntahan, kundi isang lokal na NGO o government facility kung saan siya maaaring manatili habang hinihintay na bumalik ang kanyang mga alaala. Pero para kay Yunse, hindi sapat ang paghihintay. Gusto niyang malaman kung sino siya. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari sa kanya. At higit sa lahat, gusto niyang malaman kung may naghahanap ba sa kanya. Sa sobrang pagkadesperado na maalalang nakalipas, gumawa siya ng isang mapanganib na paraan. Paulit-ulit niyang inihampas ang kanyang ulo sa pader. Umaasang baka sa sakit ay biglang bumalik ang mga alaala niyang tila nakakandado sa kanyang isipan. Ngunit sa halip na isang alaala ang bumalik, bumagsak ang kanyang katawan at tuluyan siyang nawala ng ulirat. Sino nga ba talaga si Go Yun-se? Bakit walang sinumang naghahanap sa kanya? At ano ang tunay na nangyari sa aksidenteng halos kumitil sa kanyang buhay? Habang sinusubukan niyang buuin ang mga pira-piraso ng kanyang nakaraan, hindi niya alam na ang bawat alaala na kanyang mababawi ay maaaring mabunyag ng isang katotohanang mas gugustuhin niyang manatiling kalimutan. Habang nagpapagaling siya sa ospital, may isang bagay siyang patuloy na iniisip. Sino ang lalaking dumalaw sa kanya habang wala siyang malay? Ayon sa ibang pasyente sa kanyang ward, may isang napakagwapo at matangkad na lalaki ang ilang beses na nagpunta roon at tila labis na nag-aalala sa kanya. Dahil dito, nagkaroon ng kaunting pag-asa si Yunse. Baka may taong nakakakilala sa kanya. Baka may kasintahan siya. At baka ang lalaking iyon ang susi para mabawi niya ang kanyang nakaraan. Kaya naman, buong araw siyang naghanda at hinintay ang pagbabalik ng nasabing lalaki. Ngunit nang bumukas ang pinto ng kanyang silid, halos mapanganga siya sa kanyang nakita. Hindi ang gwapong lalaking inaasahan niya ang pumasok, kundi isang gusgusin at parang hindi naliligong lalaki na nagngangalang Jung Taeha ang kanyang nakita. Lalong naguluhan si Yunse nang walang pag-aalinlangan itong sabihin na 2 taon na silang magkarelasyon at malapit na di umano silang ikasal. Pero hindi pa doon nagtatapos ang nakakagulat na revelasyon. Ayon kay Taeha, magkasama silang nakatira sa iisang bubong kung saan nagtatrabaho si Yunse sa isang tindahan ng taffy habang siya naman ay isang boxing coach. Hindi malaman ni Yunse kung matatawa ba siya o matatakot. Paano niya mapagkakatiwalaan ang isang lalaking hindi niya man lang maalala? Kaya diretsahan niya itong hinarap. Kung totoo ang sinasabi mong tayo, patunayan mo. Agad namang naglabas si Taeha ng isang Polaroid na kuha nilang dalawa. Sa larawan, makikitang magkasama sila at tila pamilyar sa isa't isa, ngunit hindi pa rin kumbinsido si Yunse. Nang hilingin niyang makita ang iba pa nilang litrato, sinabi ni Taeha na nawala ang kanyang cellphone, kasama ang lahat ng larawan nila. Mas lalo tuloy siyang nagduda, kaya nagtanong siya tungkol sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Ngunit ang sagot ni Taeha ang tuluyang nagpabigla sa kanya. Ayon sa lalaki, lumaki si Yunse sa isang ampunan, at ang mas masakit, wala raw siyang pamilya, wala ring kaibigan, wala ring mga katrabaho na maaaring makapagsabi kung sino talaga siya. Siya lamang daw ang taong pinakamalapit sa kanyang buhay. Sa isang iglap, parang tuluyang gumuho ang mundo ni Yunse. Kung wala siyang pamilya, kaibigan, o kahit sino mang makapagpapatunay sa kanyang pagkatao, paano niya malalaman kung alin sa mga sinasabi ni Taeha ang totoo? At higit sa lahat, paano kung nagsisinungaling ang lalaking sinasabing siya raw ang kanyang kasintahan? Kaya nang yayain siya ni Taeha na umalis na sa ospital at sumama sa kanya, hindi agad nakasagot si Yunse. Sa harap niya ay ang tanging taong sinasabing nakakakilala sa kanya. Ngunit sa puso niya, may isang matinding pag-aalinlangan na hindi niya maipaliwanag. Gusto niyang maniwala kay Taeha, pero may bahagi ng kanyang sarili na nagsasabing huwag siyang basta sumama sa lalaking ito. At dito nagsimulang mabuo ang isang misteryong maaaring magbabago sa kasalukuyang buhay ni Yunse. Dahil halatang hindi pa rin kumbinsido si Yunse kay Taeha, iminungkahi ng kanyang doktor na mas mabuti sigurong sa government facility muna siya tumuloy. Doon, mas ligtas siyang makakapagpagaling habang hinihintay na bumalik ang kanyang mga alaala. Ngunit nang sabihin ng doktor na alam ni Taeha ang tungkol sa birthmark na makikita sa maselang parte ng kanyang katawan, nagdesisyon siya na sumama sa kanya. At iyon ang naging simula ng mas malaking misteryo. Paglabas nila ng ospital, saka lamang niya nalaman ng isang bagay na lalo pang nagpabigla sa kanya. 2 buwan daw silang nakatira sa Gujin, sa probinsiya di umano ni Taeha, na malayo sa syudad. Mula sa mataong Seoul, bigla silang napadpad sa isang maliit at tahimik na bayan na halos kabaligtaran ng mundong nakasanayan niya. Habang nagmamaneho si Taeha, tahimik na pinagmamasdan ni Yunse ang paligid. Mga simpleng bahay, maliliit na tindahan, at mga taong tila magkakakilala. Ngunit sa halip na maging pamilyar ang lahat, parang mas lalo lamang siyang naging estranghero sa sarili niyang lugar. Pagdating nila sa Gujin, sinubukan niyang magtanong sa ilang mga residente. Ngunit nakakagulat ang kanilang mga sagot. Wala ni isa ang nakakakilala sa kanya. Kung totoong 2 buwan na siyang nakatira doon, bakit parang walang nakakaalala sa kanya? Nang tanungin niya ang mga taga-baryo, ipinaliwanag nilang talagang hindi nila siya gaanong kilala dahil mula nang dumating siya sa Gujin, hindi man lang siya lumabas upang makipagkilala sa kahit kanino. Para kay Yunse, hindi yon sapat na paliwanag. Kung totoo man yon, bakit siya namumuhay na parang multo? Bakit tila sinadya niyang ilayo ang sarili niya sa ibang tao? At panghuli, bakit wala man lang siyang matandaan sa lugar na ito?
Pag-dating nila sa tindahan ng taffy, ipinakilala ni Taeha si Yoonse kay Kim Song-wol, isang tahimik na babae na hindi nakakapagsalita at isang North Korean defector. Bagamat kakaiba ang kanilang unang pagkikita, napansin ni Yoonse na tila may espesyal na koneksyon si Song-wol sa tindahan at sa pamilya ni Taeha. Maya-maya pa, sinubukan naman niyang kausapin ang lola ni Taeha, ngunit imbes na mainit na pagtanggap ang makuha niya, masungit at malamig siya nitong tinawag na gurang at sinabihang tumulong na lang sa gawain imbes na magdaldal. Dahil doon, lalong nadagdagan ang kalituhan ni Yoonse. Kung totoong kasintahan siya ni Taeha at 2 taon na silang nagsasama, bakit parang walang sino man ang masayang makita siya? Sa huli, dinala siya ni Taeha sa kanilang bahay. Umaasa siyang kahit papaano, may makikita siya roon na magpapaalala sa kanyang nakaraan. Isang larawan, isang gamit, isang sulok ng bahay na pamilyar sa kanya. Ngunit pagkapasok pa lamang niya, parang wala siyang nakita na kahit anong koneksyon sa sarili niya. Tiningnan niya ang bawat sulok ng bahay, pati lagayan ng kanyang damit. Pero mukhang mga tradisyonal at damit lamang ng mga matatanda ang naroon. Para siyang pumasok sa sarili niyang tahanan ng first time lang. At doon nagsimulang sumagi sa isip ni Yoonse ang isang nakakatakot na tanong. Kung ito talaga ang bahay na tinitirhan niya, bakit pakiramdam niya ay hindi siya kailanman nabuhay dito? Unti-unti niyang nararamdaman na may malaking bahagi ng kanyang buhay na sadyang nakatago. Hindi pa rin matanggap ni Yoonse ang lahat ng sinasabi ni Taeha. Sa isip niya, imposibleng pinili niyang talikuran ng maginhawang buhay at mamuhay ng ganito kasimple. Mas lalo siyang nagduda nang mapansin niyang magkahiwalay sila ng kwarto. Kung totoong engaged tayo, bakit hindi tayo nagsasama sa iisang kwarto? Tanong niya. Agad namang nagpaliwanag si Taeha na sinadya niyang paghiwalayin ang kanilang mga kwarto para maging komportable si Yoonse matapos itong mawala ng alaala. Ngunit kahit anong paliwanag niya, hindi pa rin kumbinsido ang dalaga. Dahil dito, nagpa siya si Yoonse na alamin kung paano nga ba sila unang nagkakilala. Ngunit ang sagot ni Taeha ay lalong kahina-hinala. Ikinuwento niyang minsan daw ay nailigtas niya si Yoonse mula sa isang palaka sa gitna ng kagubatan. Dahil takot si Yoonse sa palaka, kinuha niya yon at inilayo sa kanya. At pagkatapos noon, nagsimula na di umano si Yoonse na humabol sa kanya at nagpupumilit na pakasalan siya. Napatingin lang si Yoonse sa kanya at napanganga hanggang siya ay matawa sa kanyang narinig. Para sa kanya, nakakatawa at napakalayong mangyari ang kwentong iyon. Sa pagkakataong ito, lalo niyang naramdaman na may tinatago sa kanya si Taeha. Samantala, nakipagkita naman si Taeha kay Coach Hong upang pag-usapan ang kalagayan ni Yoonse. Sinabi niya na hindi magiging madali ang lahat. Sanay si Yoonse sa marangyang buhay sa Seoul, kaya ngayong bigla siyang napadpad sa isang simpleng buhay sa probinsya, halos lahat ng nakikita at naririnig niya ay hindi niya matanggap. At ang mas mahirap pa, dahil sa pagkawala ng kanyang alaala, hindi na niya alam kung sino ang dapat niyang pagkatiwalaan. Kaya habang pilit na pinaniniwala ni Taeha si Yoonse sa isang buhay na tila hindi naman pamilyar sa kanya, isang malaking tanong ang unti-unting bumabalot sa kanilang dalawa. Ano nga ba talaga ang tunay na nakaraan ni Yoonse? At hanggang kailan itatago ni Taeha ang katotohanan? Ngunit habang patuloy na pinagdududahan ni Yoonse ang lahat ng nangyayari sa paligid niya, isang flashback ang magbubunyag ng katotohanan hindi niya naaalala. 3 linggo bago ang aksidente. Ang babaeng kilala natin ngayon bilang Go Eun-se ay may ibang pangalan at ibang buhay. Siya pala ay si Go Ji-won, isang matapang na prosecutor mula sa Anti-Corruption Department. Hindi siya ordinaryong babae. Ang trabaho niya ay habulin ang mga taong sangkot sa katiwalian at ilandad ang mga lihim na pilit itinatago ng mga makapangyarihan. Sa panahong iyon, may nobyo si Ji-won, ang secretary ng Mayor Joo Min-jong. Isang araw, sumama si Ji-won sa secretary para sa isang importanteng event. Doon siya ipinakilala kay Baek Sang-il, ang founder ng Mirai Eden Company. Sa unang tingin, isa lamang itong ordinaryong social gathering ng mga makapangyarihang tao. Pero para kay Ji-won, may kakaiba siyang kutob. Pagkatapos ng party, palihim niyang sinundan sina Sang-il at Mayor Joo. Hindi siya sumunod dahil sa curiosity lamang. Nag-iimbestiga siya, at hindi nagtagal, nakuha niya ang pagkakataong marinig ang pinag-uusapan ng dalawa. Maingat niyang inihulog ang kanyang relo sa malapit sa kanila, pero hindi yon ordinaryong relo. May nakatagong microphone pala roon. Habang nag-uusap sina Sang-il at Mayor Joo, tahimik na nire-record ni Ji-won ang bawat salita nila. At tama ang kutob niya. Hindi pala simpleng business deal ang pinag-uusapan ng dalawa. Hinarap ni Sang-il ang mayor at nagbanta. Iginiit niyang tuparin ni Mayor Joo ang napagkasunduan nila noon at makipagtulungan sa isang nalalapit na proyekto. Malinaw na may malaking lihim na nag-uugnay sa kanilang dalawa, at ngayon, hawak na ni Ji-won ang ebidensyang maaaring magpabagsak sa isa sa kanila. Nang tuluyan ng umalis sina Sang-il at Mayor Joo, maingat na lumabas si Ji-won mula sa kanyang pinagtataguan. Akala niya, nagtagumpay siya. Nakuha niyang recording, ngunit matapos niyang pakinggan ang record at ilagay sa kanyang kamay, may isang matang nakatingin pala sa kanya. Napansin siya ni Sang-il, at sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang prosecutor na kanina lamang ay palihim na nag-iimbestiga, ay siya namang naging target ng taong kanyang sinusundan. Hindi alam ni Ji-won na ang maliit na relong hawak niya ay naglalaman pala ng ebidensyang maaaring magbunyag ng mas malaking katiwalian. Hindi nagpatinag si Ji-won. Nang subukan siyang suhulan ni Sang-il kapalit ng kanyang pananahimik, diretso niya itong tinanggihan. Hindi siyang taong nabibili. Pero dahil ayaw siyang pakawalan ni Sang-il, napilitan si Ji-won na tumakas. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kanyang sasakyan at tinanggang makaalis. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo. Sinabotahin ng mga tauhan ni Sang-il ang kanyang sasakyan. Muli siyang bumalik para makalayo, ngunit hinarang siya ni Sang-il at malamig siyang inutusan na sumuko na at ibigay ang ebidensya. Pero hindi sumunod si Ji-won. Sa halip, tumakbo siya sa ibang direksyon.
Hinabol siya ng mga tauhan ni Sang-il sa makikitid na daan. Sa gitna ng habulan, hinagis ni Jiwon ang kanyang relo sa isang eskinita. Patuloy siyang tumakbo hanggang sa tuluyan siyang napaligiran ng mga tauhan ni Sang-il. Samantala, nakita ng assistant ni Sang-il ang relo at agad itong binigay sa kanya. Boss, ano ang gagawin natin sa babaeng iyon? At doon gumawa si Sang-il ng isang desisyong maaaring magbabago sa buhay ni Jiwon. Nakipagkita si Sang-il kay Jung Taeha. Nakababalik lamang mula Tokyo. Ngunit hindi pala ordinaryong tao si Taeha. Ipinagmalaki ni Sang-il ang malaking tulong nito sa pagbabago ng kanilang lokal na gang na Gyugrapa. Yun ay dahil kay Taeha, nagawa niyang baguhin ang kanyang gang at ginawa itong Mirai Eden Company. Para kay Sang-il, malaki ang utang na loob niya kay Taeha. Ngunit dahil gusto ni Taeha na umalis sa kanyang organisasyon, humingi ng isang huling pabor si Sang-il. Ang pakay? Si Ji-won. Inutusan ni Sang-il si Taeha na siya na ang magligpit sa prosecutor bago siya tuluyang kumalas sa kanilang organisasyon. Ngunit hindi alam ni Sang-il na ang misyon na iyon ay magiging iba sa inaasahan niya. Nang makarating si Taeha sa lugar kung saan naroroon si Ji-won, hindi isang matapang na prosecutor ang kanyang nadatnan. Sa halip, nakita niya ang isang babaeng walang malay, duguan, at halos hindi na gumagalaw. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Taeha. Nakilala niya siya, hindi siya isang estranghero. Alam niya kung sino si Ji-won. At sa halip na sundin ang utos ni Sang-il, agad niyang pinaalis ang ibang mga tauhan. Hindi niya kayang iwan si Ji-won sa ganoong kalagayan, kaya agad niyang tinawagan si Coach Hong upang humingi ng tulong. At sa sandaling iyon, malinaw na may ibang plano si Taeha, dahil ang babaeng gusto nilang patahimikin ay hindi niya kayang saktan. Habang mabilis na isinusugod ni Coach Hong si Ji-won sa ospital, alam ni Taeha na kailangan niyang gumawa ng isang mapanganib na hakbang para iligtas siya. Sinunog niya ang abandonadong sasakyan at ipinakita kay Sang-il ang video ng nasusunog na kotse. Dahil sa nakita, agad na naniwala si Sang-il na patay na si Ji-won. Sa wakas, nakahinga si Taeha ng maluwag dahil nakumbinsin niya ang mga taong naghahabol sa kanya na wala nang pag-asang makita pa ang prosecutor. Sa ospital, isang balita ang dumating. Temporary amnesia ang sinapit ni Ji-won. Dahil dito, hindi niya maalala ang kanyang nakaraan, pati na rin ang mga taong tunay na nakapaligid sa kanya. Para kina Taeha at Coach Hong, hindi maaaring basta na lamang iwan si Ji-won sa ganitong kalagayan. Delikado pa rin ang kanyang sitwasyon, lalo na kung matuklasan ng mga kalaban na buhay siya. Kaya't kinausap siya ng coach na dalhin muna siya sa Gujin upang maging girlfriend niya hanggang sa unti-unting bumalik ang kanyang alaala. Pagdating sa kasalukuyan, pinag-usapan ni Taeha at Coach Hong ang magiging kinabukasan ni Ji-won. Kapag tuluyan ang bumalik ang kanyang memorya, plano nilang ipadala siya sa Japan para tuluyang makalayo sa panganib. Pero bago yun mangyari, may isang bagay na kailangan gawin ni Taeha. Ipagpatuloy ang pagpapanggap na mahal niya si Ji-won. Ayon kay Coach Hong, kailangan niyang gawin iyon para maprotektahan ito at mapanatili itong ligtas. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Taeha, isang kakaibang tanawin ang bumungad sa kanya. Naroon si Yonsei, kalmadong nakaupo habang hawak ang isang palakas sa kanyang kamay. Sa halip na matakot, diretsahan siyang hinarap ni Yonsei. Napansin niyang maraming bagay ang hindi tugma sa mga kwento ni Taeha. At dahil pakiramdam niya, niloloko lang siya ni Taeha, gusto niya siyang subukan upang malaman ang totoo. Agad niyang pinakita kay Taeha ang palaka na sinasabi niyang naging dahilan upang siya ay maghabol sa kanya. Sa una ay nagulat siya, ngunit kalaunan ay muling nakapagpaliwanag si Taeha. Sa huling subok, may naisip si Ji-won. Ang halikan siya, hindi dahil sigurado siyang mahal niya si Taeha, kundi para subukan kung may kakaibang koneksyon ba talaga sa pagitan nila. Habang pinapakiramdaman ni Ji-won ang nasabing halik, biglang nagtapos ang eksena. Sa sandaling iyon, tuluyang nataranta si Taeha matapos siyang biglang halikan ni Yonsei. Hindi niya alam kung paano tutugon sa ginawa ng dalaga, dahilan upang itulak niya ito at magtanong, anong ginagawa mo? Ngumiti si Ji-won at sinaad, sa wakas nahuli din kita. Kitang-kita kung paano ka mag-react. Hindi ka tumugon. Dalawa lang ang ibig sabihin yan. Hindi ka tumugon dahil hindi mo ako girlfriend o di kaya dahil bakla ka. Mariin niyang sinabi, ipinaliwanag ni Taeha na ayaw niya lang samantalahin ang pagkakataon kung saan wala pa siyang maalala. Sa halip, sinabihan niya siya na wag na niya iyong uulitin pa. Ilang saglit pa, dali-dali siyang umalis at nagtungo sa gym para humingi ng payo kay Coach Hong. Pero pagdating niya roon, hindi niya inaasahang maabala niya ang isang romantikong sandali na Coach Hong at ng asawa nitong si Jonghwa. Nang tuluyang umalis si Jonghwa, agad na ikinuwento ni Taeha kay Coach Hong ang nangyari. Kung paano siya biglang hinalikan ni Yonsei nang walang babala. Sa halip na maawa sa kanya, pinagalitan siya ni Coach Hong dahil sa pagiging sobrang ignorante nito sa pag-ibig. Maliban pa roon, sinaad niya na masyadong nakakababa sa pagiging macho ang ginamit niyang palaka para di umano iligtas siya. Dapat ang ginamit mo ay ahas at hindi palaka, saad niya. Gayunpaman, nagulat si Coach Hong nang ibunyag ni Taeha ang isang mahalagang detalye tungkol kay Yonsei. Ayon sa kanya, hindi lang basta estrangherang babae si Yonsei. Siya pala ang estudyanteng madalas na sumusuporta at nagbibigay ng lakas ng loob sa kanya noong nagsisimula pa lamang siyang maging boxing apprentice noong high school siya. At ang mas nakakagulat, 8 taon na palang nakalipas nang una silang magkita sa Japan. Biglang nag-iba ang timpla ng usapan. Napaisip si Coach Hong kung ano nga ba ang tunay na koneksyon ng dalawang ito at kung bakit makalipas ang 8 taon muling nag-cruise ang kanilang mga landas. Samantala, isang flashback ang nagbalik sa nakaraan ni Taeha. 8 taon na ang nakalipas sa Kobe, Japan. Sa panahong iyon, kasama ni Taeha ang ilang miyembro ng gang ni Sang-il. Sinalakay nila ang isang Japanese mob at matapos ang laban, nagbabala si Taeha sa kanilang leader na kung hindi pa sila magbabayad sa kanilang utang ay mas malala pa ang kanyang kakaharapin. Kalaunan, nagyaya ang mga kasama ni Taeha na magdiwang, pero tumanggi siya. Sa oras na iyon, napansin sila ni Ji-won dahil sa kanilang salitang Korean. Sa halip na sumama si Taeha sa kanila, pinili niyang umalis ng mag-isa. Ngunit hindi niya alam na hindi pa pala tapos ang laban. Sinundan siya ng mga miyembro ng Japanese mob hanggang sa tuluyan siyang
siyang ma-corner, wala na siyang mapuntahan at mukhang malapit na siyang maabutan. Pero biglang may dumating na hindi niya inaasahan. Isang babae ang lumitaw at nagpaandar ng mga fireworks, dahilan para malito at madistract ang mga humahabol kay Taeha. Pagkatapos, buong tapang na nagsalita si Jiwon sa Korean at sinabihan si Taeha na sumakay sa kanyang bike. Walang ibang pagpipilian, sumakay si Taeha. Humango sila palayo habang mabilis na sumusunod ang mga Japanese mob. Ngunit hindi ordinaryong rider ang babaeng tumulong sa kanya. Sa bilis at liksi nito, matagumpay nilang nalagpasan ang mga humahabol sa kanila hanggang nakarating sila sa isang lugar na tahimik. Wala nang naghahabol. Napatingin ng mabuti si Taeha sa dalaga. Nakilala niya ito. Pero ang mas nakakagulat, hindi siya nakilala ng babae. Ipinakilala niya ang sarili bilang Go Jiwon. Ngunit sinabi niyang ang tunay niyang pangalan noong kapanganakan ay Go Yunse. Dito rin nalaman ni Taeha ang masakit na kwento ng kanyang buhay. Lumaki si Yunse sa isang orphanage at doon siya binigyan ng pangalang Jiwon mula sa kanyang warden. Sa loob ng maraming taon, iyon ang tanging pangalang kinilala niya bilang kanya. Hanggang sa isang araw, natuklasan niya ang isang lumang diary na pag-aari ng kanyang tunay na ina. Sa pamamagitan nito, saka lamang niya nalaman ang kanyang tunay na pangalan, Go Yunse. Habang nakatitig si Taeha sa babaeng matagal na niyang kilala, unti-unti niyang napagtanto na ang babaeng minsang nagligtas sa kanya sa Japan ay siya rin ang Yunse na muling bumalik sa buhay niya ngayon. Ngunit ang tanong, ano kaya ang mangyayari kapag tuluyan ng bumalik ang lahat ng alaala ng dalaga? Matapos silang makatakas, agad na tinawagan ni Taeha ang kanyang mga kaibigan upang ipaalam na ligtas siya. Ngunit bago pa sila tuluyang makapagpatuloy sa kanilang biyahe, may isa na namang problema. Naubusan ng gasolina ang bike ni Yunse. Gusto nilang maghanap ng bukas na gasolinahan. Pero dahil gabi na at sarado na ang lahat, napilitan silang maghintay hanggang umaga. Habang magkasama silang nagpapalipas ng gabi, mas nakilala ni Taeha si Yunse. Ikinuwento ng dalaga na nagsasanay siya upang maging prosecutor dahil gusto niyang maparusahan ang mga taong sangkot sa karahasan at krimen, lalo na ang mga gangster at masasamang loob. Doon, napatingin si Taeha sa kanya nang may halong pagkagulat. Hindi niya maiwasang isipin ang kabalintunaan ng sitwasyon. Ang babaeng gustong maghabol sa mga ganong tao ay walang kamalay-malay na katabi niya mismo ang isang gangster. Samantala, ibinahagi rin ni Yunse na mag-isa siyang naglakbay sa Japan matapos ang isang breakup. Sa panahong iyon, mukhang gusto niyang lumayo muna sa lahat at maghanap ng bagong simula. Habang nag-uusap, nagbahagi sila ng inumin mula sa flask ni Taeha. Maya-maya, inilabas ni Yunse ang kanyang Polaroid camera at hiniling kay Taeha na kunan siya ng mga litrato. Dahil birthday pala niya, may isa pa siyang hiling. Gusto niyang magkaroon sila ng litrato na magkasama, kaya sa gabing iyon, sa simpleng paraan, nagkaroon sila ng isang alaala na pareho nilang hindi inaasahang magiging mahalaga pagdating ng panahon. Sa halip na matulog, nauwi ang dalawa sa pag-upo sa dalampasigan habang pinagmamasdan ng tahimik na gabi. Habang unti-unting tinatamaan ng alak, naging mas madaldal si Yunse at nagsimula siyang magkwento ng kung ano-anong bagay tungkol sa kanyang buhay. At sa sobrang kalasingan, pati ang isang kakaibang kwento tungkol sa mga nuna sa kanyang puwitan ay naikwento niya kay Taeha. Hindi man ito ang pinakakaraniwang birthday celebration. Para kay Taeha, tila may kakaibang halaga ang gabing iyon. Dahil sa unang pagkakataon, nakasama niya si Yunse ng walang habulan, walang gulo, at walang gang na kailangang isaalang-alang. Habang patuloy ang kanilang pag-uusap sa tabing dagat, unti-unting napapikit si Yunse hanggang sa tuluyan siyang makatulog sa balikat ni Taeha. Tahimik lamang siyang tinitigan ni Taeha. Sa gabing iyon, tila nakalimutan muna niya ang lahat ng problema at panganib na nakapaligid sa kanya. Pagsikat ng araw, binati ni Taeha si Yunse ng happy birthday. Bago sila tuluyang maghiwalay ng landas, nangako siyang babawi siya sa kabutihang ginawa nito sa kanya at hindi niya makakalimutan na minsan siyang iniligtas ni Yunse. Ngunit 8 taon ang lumipas, muli silang nagtagpo. Sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Taeha kay Coach Hong na ang ginagawa niya para kay Yunse ay simpleng pagsukli lamang sa utang na loob. Dahil minsan siyang iniligtas ng dalaga, gusto lang niyang tiyaking ligtas ito ngayon. Pero hindi basta-basta naniwala si Coach Hong. Mabilis niyang nabasa ang tunay na dahilan sa likod ng mga palusot ni Taeha. Para sa kanya, si Yunse ang unang babaeng minahal ni Taeha, kaya binalaan niya ang binata na mag-ingat sa mga kasinungalingang sinasabi nito. At para lalo pang guluhin ang isip ni Taeha, sinabi niya na dapat na itong masanay sa paghalik kay Yunse, lalo namang namula at nataranta si Taeha. Samantala, hindi rin mapakali si Yunse ng gabing iyon. Habang nakahiga sa kama, paulit-ulit niyang naiisip ang halik na ibinigay niya kay Taeha. Habang iniisa-isa niya ang mga pangyayari, may isang bagay siyang hindi maalis sa isip niya. Kung tunay silang nagde-date, bakit parang hindi naman kumikilos si Taeha na parang boyfriend niya? Unti-unti siyang napaisip kung baka may ibang dahilan ng binata sa pakikitungo nito sa kanya. Ano ba talaga ang pakay ni Taeha? Tunay ba ang nararamdaman nito? O may ibang motibo sa likod ng lahat? Samantala, habang tulog na si Yunse, tahimik namang nakaupo si Taeha sa labas ng bahay. Malalim na nag-iisip kung anong susunod niyang hakbang lalo na't hindi na naniniwala si Yunse sa kanya. Kinabukasan, niyaya ni Taeha si Yunse na mag-almusal, pero agad itong tumanggi. Hindi pa rin lubos ang tiwala niya sa binata, lalo na dahil pakiramdam niya ay may mga bagay itong hindi sinasabi sa kanya. Sa halip na pilitin siya, nag-abot si Taeha ng pera at sinabing siya na lang ang bumili ng sarili niyang almusal. Pagkatapos, umalis na siya para pumasok sa trabaho. Bago umalis, ipinagkatiwala muna niya si Yunse kay Jonghwa upang may kasama ito buong araw. Ngunit sa halip na gumaan ang loob ni Yunse, lalo lamang siyang nagduda nang sabihin ni Jonghwa na matalik silang magkaibigan bago ang aksidente. Para kay Yunse, parang hindi ka panipaniwala ang lahat. Habang papunta sila sa bahay ni Jonghwa, diretsahan niya itong hinarap at inakusahan na nagsisinungaling tungkol sa kanilang pagkakaibigan. Ngunit hindi natinag si Jonghwa. Iginiit niyang totoong magkaibigan sila at ipinaalala pa niya na dati raw ay nagdadayat si Yunse at halos hindi kumakain ng kanin. Para patunayan na kilala niya talagang dalaga. Naghanda si Jonghwa ng isang mangkok ng poke na bagay sa diet nito. Nagulat si Yunse. Hindi man niya maalala ang kanilang nakaraan. Tila kabisado ni Jonghwa ang maliliit na bagay tungkol sa kanya.
At dito nagsimulang mabawasan ng kaunti ang pagdududa niya. Matapos ang mga pag-uusap nila ni na Coach Hong at Jonghwa, napagtanto ni Yunse na hindi sapat ang basta-basta niyang paghihintay na bumalik ang kanyang mga alaala. Kung gusto niyang malaman kung sino talaga siya bago ang aksidente, kailangan niyang gumawa ng paraan. Kaya nagdesisyon siyang magpatingin sa isang psychiatrist upang tulungan siyang mabawi ang kanyang mga alaala. Para kay Yunse, hindi na sapat ang basta-basta naniniwala sa mga kwentong sinasabi ng ibang tao. Sino ba talaga siya bago ang aksidente? At ano ang tunay na relasyon niya kay Taeha? Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, nagpunta si Taeha kay Sang-il upang ibigay ang isang mamahaling bote ng alak bilang huling regalo bago siya tuluyang umalis sa organisasyon. Ngunit sa halip na matuwa, lalo lamang naghinala si Sang-il. Alam niyang hindi basta-basta nagbibigay ng ganitong klaseng regalo si Taeha. Kaya diretsahan niya itong tinanong kung ano ang balak nito pagkatapos nitong tuluyang iwan ng organisasyon. Sa halip na umiwas, inilabas ni Taeha ang isang bagay na matagal na niyang itinago. Ang knuckle dusters na ibinigay sa kanya ni Sang-il, maraming taon na ang nakalipas. Isinauli niya ito. At kasunod nito, malinaw niyang sinabi ang kanyang plano. Babalik siya sa boxing. Para kay Taeha, panahon na upang talikuran ang buhay ng pagiging gangster at muling tahakin ang landas na minsan niyang pinangarap. Pero habang sinusubukan niyang magsimula ng bagong buhay, may ibang taong abala naman sa paghahanap kay Yunse. Akipagkita si Kwak Ji-hyun, ang boyfriend ni Yunse, kay Mayor Ju, upang pag-usapan ang biglaang pagkawala ng dalaga. Sa unang tingin, mukhang tunay na nag-aalala si Ji-hyun, ngunit mabilis siyang pinatigil ni Mayor Ju. Sinabi nitong tigilan na ni Ji-hyun ang pagpapanggap na umiibig siya kay Yunse. Ang totoo, nakipag-date lamang siya rito upang maantala ang investigasyon laban kay Sang-il. Ibig sabihin, simula pa lamang, may ibang pakay na ang relasyon ni na Ji-hyun at Yunse. Habang inaalala ni Ji-hyun ang huli nilang pag-uusap, may isang bagay na nagsimulang gumulo sa kanyang isip. Baka hindi lang ang relo ang ebidensyang hawak ni Yunse laban kay Mayor Ju. Posibleng may iba pa siyang natuklasan. Kaya naman nagsimula siyang maghanap. Isa-isa niyang sinuri ang mga kalapit na ospital hanggang sa may isang impormasyong tumambad sa kanya, ang pangalan ng Hong Boxing Gymnasium. Biglang nagkaroon ng bagong direksyon ang kanyang paghahanap. Kung naroon si Yunse, maaaring naroon din ang ebidensyang gustong kunin ni Mayor Ju. Dahil doon, nagpa siya si Ji-hyun na imbestigahan ang boxing gym. Samantala, habang hinahati ni Jonghwa si Yunse papunta sa psychiatric hospital, biglang nabutas ang gulong ng kanilang sasakyan. Wala silang magawa kundi huminto sa daan. Dahil kailangan ng makarating ni Yunse sa ospital, pinababa na niya siya ni Jonghwa at sinabing lakarin na niya total malapit naman na ang klinik na pupuntahan niya. Pero parang hindi pa burang panahon sa plano nila. Biglang bumuhos ang ulan. Habang basang-basa at nagmamadaling naghahanap ng masisilungan si Yunse, aksidente siyang napasok sa isang magulong sitwasyon kasama ang isang lalaking nagngangalang An Ji-jun. Sinubukan lamang siyang tulungan ni Ji-jun, pero sa halip na matulungan, lalo lang siyang nabasa. Ang pangyayaring iyon ay lalo pang gumulat sa araw ni Yunse. Dahil pagkarating ni Yunse sa lugar na kanyang pupuntahan, nalaman niyang si An Ji-jun pala mismo ang psychiatrist na dapat niyang makausap, pero hindi naging madali ang pagpapatingin niya. Dahil wala siyang maipakitang sapat na identification, tumanggi si Ji-jun na gamutin siya. Sa halip, sinabi niyang kailangan niyang dalhin si Taeha upang makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Ang pangyayaring iyon ay lalo lamang nagpadagdag sa problema ni Yunse. Samantala, pagbalik nila sa village, nag-isip si Jonghwa ng ibang paraan upang matulungan siya. Dinala niya si Yunse sa isang kilalang face reader na si Ma Eng-so. Umaasang baka sa pagbabasa ng kanyang mukha ay may matuklasan tungkol sa kanyang nakaraan. Isa-isang binanggit ni Ma Eng-so ang mga bagay kung saan posibleng mahusay si Yunse, mga talento at kakayahang tila matagal nang nakabaon sa kanyang pagkatao. Pero biglang nagbago ang tono ng kanyang salita. Ayon kay Ma Eng-sok, may isang taong magiging napakahalaga sa buhay niya. Si Taeha ang taong makakatulong upang maligtas siya sa nagbabadyang panganib. Nag-udyok iyon upang lalong mainis ang dalaga. Sa halip na maniwala, itinuring niya itong kalokohan at tinawag na peke ang manghuhula na si Ma Eng-sok. Hindi na napigilan ni Yunse ang inis. Kinuha niya ang kanyang pera at balak nang umalis, pero hinarang siya ni Ma Eng-sok. Nauwi sa pagtatalo ang kanilang pag-uusap hanggang sa tuluyang magkaroon ng pisikalan ng dalawa. Sa gitna ng kaguluhan, aksidenteng natamaan at nabasag ang isa sa mga estatwa ni Ma Eng-sok. Dahil dito, naglabasan ang mga residente ng village upang alamin kung ano ang nangyayari. Lalong uminit ang sitwasyon ng igiit ni Ma Eng-sok na dapat bayaran ni Yunse ang napinsalang estatwa. Sa oras na yon, dumating si Taeha mula sa trabaho. Walang mahabang diskusyon, agad niya binayaran ang hinihinging halaga para sa damage. Pagkatapos, hinila na niya si Yunse pauwi bago pa lalong lumala ang gulo. Habang naglalakad silang pauwi, hindi pa rin tumigil si Yunse sa pagrereklamo. Inunan niya si Taeha dahil napakadali raw nitong maniwala sa panloloko ni Ma Eng-sok. Para sa kanya, halatang scammer lamang ang babae. Dahil dito napatanong si Taeha, bakit ayaw mo pa rin magtiwala sa akin? Diretsahan sumagot si Yunse. Dahil sa kanyang malamlam na halik, malamig at walang lasa. Pakiramdam niya ay pilit lang ang lahat at hindi yun nagmula sa tunay na damdamin. Napatingin si Taeha sa kanya, halatang hindi alam kung matatawa, maiinis o masasaktan sa narinig. Pero bago pa sila makapagtalo ng mas matagal, biglang napigtas ang sandal ni Yunse. Agad nag-alok si Taeha na buhati na lamang siya hanggang bahay. Pero tumanggi si Yunse. Dahilan upang umalis si Taeha upang bumili na lamang ng bagong tsenelas. Sa pagkakataong iyon, wala siyang kaalam-alam na pumaro na rin si Chion, ang boyfriend ni Yunse, upang hanapin siya. Habang naghihintay si Yunse, hindi niya maiwasang mapapikit at maidlip dahil sa sobrang pagod. Hanggang isang malabong alaala ang sumulpot sa kanyang isipan. Nakita niya ang isang nakakatakot na imahe, si Sang-il, at ang sarili niyang katawan na tila pinapahirapan ito. Hindi niya maunawaan kung tunay ba itong alaala o isang bangungot lamang. Pero sapat na ang sandaling iyon upang tuluyang bumigay ang kanyang emosyon. Hanggang mapaluha na lang siya.
Nang bumalik si Taeha, agad niyang napansin si Yunse, tahimik na umiiyak. Biglang nawala ang pagiging palabiro niya at napalitan ito ng pag-aalala. Doon sinaad ni Yunse na naaawa siya sa kanyang sarili. Dahil maliban sa wala siyang mga magulang, walang mga kaibigan at walang pagkakakilanlan, ang taong nagsasabing boyfriend niya ay halos ayaw naman siyang halikan. Alam ko naman hindi mo talaga ako girlfriend. Bulalas niya. Sa oras na yon, hindi nila alam na malapit na silang makita ni Chihyun. Hindi na nagsalita pa si Taeha ng marami. Sa halip, mahinahon niyang tinulungan si Yunse na maisuot ang bagong sapatos na binili niya. Habang naiiyak na lang si Yunse sa sinapit niya, inamin ni Taeha na noong una pa lamang silang nagkita sa Japan, nahulog na ang loob niya sa kanya. Kaya nang muli niya itong makita, makalipas ang 8 taon, hindi niya maipaliwanag ang saya na nararamdaman niya. Pero, kasabay ng saya ay ang matinding takot. Dahil nang maaksidente si Yunse at makita niya itong nasa bingit ni kamatayan, natakot siyang baka tuluyan na niya itong mawala. Doon, nakita niya si Chihyun na papalapit na sa kanila. Dahilan upang sabihin ni Taeha, kalimutan mo na ang una nating halik. Bago pa man makapagsalita si Yunse, walang pagdududa niya itong hinalikan. Sa pagkakataong iyon, parang tumigil ang lahat. Matapos halikan ni Taeha si Yunse, nanlaki ang mga mata nito sa gulat, pero may isang mas nakakatakot, ang pagdating ni Chihyun. Napatingin ito sa dalawa at nakita ang kanilang halikan. Ngunit sa halip na maghinala, mabilis niyang naisip na imposibleng si Jiwon ang babae. Simple ang suot nito, malayo sa itsura ng Jiwon na kilala niya. Hanggang biglang tumawag ang kanyang informer. May babae di umano na admit sa Jongbak Hospital na nagngangalang Jiwon. Kaya naman umalis na lamang siya at hindi na sila pinansin. Samantala, halos hindi makapagsalita si Yunse dahil sa pagkabigla. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lamang siyang hinalikan ni Taeha. Nang tuluyang makaalis si Chihyun, saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Pero hindi pa tapos ang panganib. Dahil oras na malaman ni Chihyun kung sino ang kumuha sa kanya, malamang pati si Taeha ay mas mapapalapit na rin sa panganib. Parehong nailang ang dalawa matapos ang kanilang halik. At si Yunse, na laging naghahanap ng ebidensya sa isang kasintahan, ay biglang kumahbig. Teka lang, sa tingin ko parehas na tayo. Nahalikan na kita. Nahalikan mo na rin ako. Hanggat maari, huwag na nating ulitin ito. Bulalas niya. Ngunit hindi nagpatinag si Taeha dahil 2 taon na tayong magkasintahan. Asahan mong anumang oras hahalikan talaga kita. At baka hindi lang yun ang pwedeng mangyari. Paliwanag niya. Bagay na lalong kinagulat ni Yunse. Pag-uwi nila, naghanda si Taeha ng isang masarap na hapunan, mga pagkaing alam niyang paborito ni Yunse. Natuwa ang dalaga dahil alam niya di umano ang mga pagkaing gusto niya. Ngunit nang mapansin ni Yunse na hindi siya kumakain, sinabi ni Taeha na kumain na siya sa isang Chinese restaurant. Hindi inaasahan ni Yunse ang kanyang sinabi, ngunit lalo itong nagulat nang makita ang binata na ngumiti sa kanya, bagay na lalong humaplos sa kanyang nanlalamig na puso. Dahil doon sinaad niya, ngayon lang kita makitang ngumiti. Nang oras na ng tulugan, hindi matahimik si Yunse kakaisip sa mga sinabi ni Taeha sa kanya. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang taos-pusong pag-amin ni Taeha. Hindi niya makalimutan ang sinabi nitong nahulog ang loob niya sa kanya mula pa noong una silang magkita. Dahilan upang maisip niya na isa na talaga siyang best actor oras na malaman niyang nagsisinungaling siya. Sa kabila nito, isang tanong ang patuloy na gumugulo sa kanyang isip. Maaari ko ba talaga siyang pagkatiwalaan? Habang siya ay abala sa pag-iisip tungkol sa nararamdaman niya, ibang problema naman ang kinakaharap ni Taeha. Hindi mawala sa isip niya si Chihyun. Muli niyang kinausap si Coach Hong at sinabi ang lahat tungkol sa paghahanap na ginagawa ni Chihyun. Dumating ito sa nayon para hanapin si Jiwon at alam ni Taeha na kapag nagkataong makilala siya nito, magiging walang saysay lahat ng ginawa nilang pagligtas sa kanya. Lalong nag-alala si Coach Hong at iginiit na panahon na siguro para sabihin ni Taeha kay Yunse ang buong katotohanan. Pero mariing tumutol si Taeha. Para sa kanya, hindi ganoon kadali ang lahat. Kapag sinabi nila kay Yunse kung sino talaga siya at may madilim na nakaraan siyang kailangang alalahanin, siguradong magsisimula itong maghanap ng mga sagot. At kapag sinimulan niyang hukayin ang kanyang nakaraan, maaaring mahanap niya ang daan pabalik kay Sang-il. At iyon ang bagay na higit na kinatatakutan ni Taeha. Kaya sa halip na sabihin ang katotohanan, nagpasya silang maghintay. Hintayin muna nila ang araw na kusa nang bumalik ang kanyang mga alaala. Ngunit may naisip na paraan si Coach Hong. Maaari nilang tulungan si Yunse upang mabawi ang kanyang mga alaala ng ligtas. Kaya iminungkahi niyang dalhin muli si Yunse sa psychiatrist na si Jijun. Umaasa silang sa tulong nito, unti-unting mabuksan ang mga alaala na matagal nang nakakandado sa isip ng dalaga. Pero isang malaking tanong ang nananatili. Kapag tuluyan nang bumalik ang lahat ng alaala ni Yunse, magiging handa kaya si Taeha sa lahat? Samantala, habang abala sina Coach Hong sa pagprotekta kay Yunse, may sarili namang binubuong plano si Taeha. Gamit ang kanyang mga koneksyon, sinimulan niyang hanapin ang informant ni Chihyun, at matapos ang ilang pagsubaybay, luyan niyang natunto ng lalaki. Pero hindi niya ito pinilit o tinakot. Sa halip, mas malaki ang ibinayad niya rito. Ang kapalit, kailangan itong ilantad kay Sang-il ang tunay na pagkatao ni Chihyun at ipaalam na may sarili itong mga ginagawa sa likod ng kanilang operasyon. Sa ganitong paraan, umaasa si Taeha na si Chihyun mismo ang magiging sentro ng atensyon ni Sang-il at may layo kay Yunse. Samantala, sa kabilang banda, unti-unti namang lumalambot ang puso ni Yunse kay Taeha. Sa bawat simpleng kabaitan nito, mas lalo niya nakikita na baka hindi talaga masama ang lalaking hanggang ngayon ay kanyang pinagdududahan. Hanggang napag-alaman na binayaran ni Taeha ang halaga ng nasirang estatwa kay Ma Eun-suk at hiniling na humingi rin siya ng tawad kay Yunse. Noong una, tila ayaw pang magpaawat ni Ma Eun-suk. Pero matapos marinig kung gaano kagandang magsalita si Taeha tungkol kay Yunse, kung gaano niya ito pinapahalagahan at kung gaano niya gustong protektahan, tila natunaw ang kanyang galit. Dahil doon, ibinalik ni Ma Eun-suk kay Yunse ang pera. At sa pagkakataong iyon, siya na mismo ang lumapit para humingi ng tawad.
Hindi naman nagtanim ng sama ng loob si Yunse. Tinanggap niya ang paghingi ng tawad ni Maeng-sok at sa halip na ipagpilitan ng kanyang sarili, humingi rin siya ng tawad. At habang unti-unting nagiging komportable si Yunse sa kanyang bagong buhay, isa namang mahalagang sandali ang naghihintay sa kanya. Nang araw ding iyon, sinabi ni Taeha na kailangan na niyang maghanda dahil oras na para sa appointment niya kay Jijun. Ngunit sa kabila noon, abala naman si Jijun sa ibang problema. Humingi siya ng tawad sa kanyang lihim na girlfriend na si Suji, isang nurse na nagtatrabaho rin mismo sa kanyang clinic. Ipinaliwanag ni Jijun kung bakit patuloy niyang tinatanggap ang mga babaeng ipinapakilala sa kanya ng kanyang mga magulang para sa arranged marriage. Dahil ang kanyang ama ang nagpondo sa ospital, pakiramdam ni Jijun ay wala siyang karapatang suwayin ng kanyang ama, lalo na pagdating sa usapin ng pag-aasawa. Ngunit hindi na kayang tiisin ni Suji ang ganitong sitwasyon. Diretsahan niyang sinabi kay Jijun, kung hindi mo kayang maging tapat sa iyong mga magulang tungkol sa ating relasyon, mas mabuti pang maghiwalay na tayo. Saad niya. Isang simpleng salita, pero mabigat ang kahulugan. Dahil na naman sa pag-ibig, hindi sapat na mahal mo lang ang isang tao. At habang nakaharap si Jijun sa kanyang sariling problema sa pag-ibig, hindi niya alam na may isa pang taong paparating sa kanyang clinic para sa isa pang problema. Tingin na Taeha at Yunse sa clinic, hindi inaasahan ni na Jijun at Suji ang kanilang nakita. Pagpasok ni Taeha, parehong natigilan ng dalawa. Si Taeha, hindi lang siya basta pasyente o kliyente. Isa siya sa mga naging kaklase nila noong high school. At sa muling pagkikita nila matapos ang mahabang panahon, tila biglang bumalik ang isang bahagi ng kanilang nakaraan. Sa isang flashback, makikita ang kanilang high school days. Noon pa man, may lihim ng paghanga si Jijun kay Suji. Tahimik niyang minamahal si Suji, umaasang balang araw ay mapapansin din siya nito. Pero ang nakakatawa, hindi si Jijun ang gusto ni Suji. Ang puso ni Suji noon ay nakalaan kay Taeha. Habang si Jijun ay tahimik na umiibig kay Suji, si Suji naman ay lihim na umaasa kay Taeha. Isang love triangle na nagsimula pa noong kabataan nila at tila hindi pa rin tuluyang naglalaho hanggang ngayon. Doon, agad na humingi ng pabor si Taeha kay Jijun. Hiniling niyang tulungan ito si Yunse at gawin ang lahat para unti-unting bumalik ang kanyang mga alaala. Hindi man alam ni Yunse ang buong dahilan kung bakit napakahalaga ng kanyang nakaraan, pumayag siyang sumailalim sa mga pagsusuri. Habang isinasagawa ang testing, ibang bagay naman ang bumabagabag kay Jijun. Hindi niya maiwasang isipin na baka may nararamdaman pa rin si Suji para kay Taeha. Ang mas masakit, wala man lang maalala si Taeha tungkol kay Suji. Para kay Taeha, isa lamang siyang dating kaklase. Pero para kay Jijun, maaaring siya pa rin ang taong kinatatakutan niyang maagaw sa kanya ang babaeng mahal niya. Matapos ang appointment, isinama ni Taeha si Yunse upang mamili. Dahil gusto niyang magsimula itong muli at magkaroon ng mga bagay na para sa sarili niya, binilhan niya ito ng mga bagong damit at makeup. At hindi lang si Yunse ang naisip niya. Bumili rin siya ng mga regalo para kina Songwol at Grandma Go Young Hong. Sa simpleng gesture na iyon, lalong nakita ni Yunse kung gaano kaalaga si Taeha. Hindi ito basta tumutulong. Iniisip niya pati ang mga taong mahalaga sa kanya. Kaya bago sila umalis, buong pusong nagpasalamat si Yunse. Pero hindi pa doon nagtapos ang shopping spree. Sa halip na hayaan si Taeha na siya na naman ang bumili para sa kanya, nagpa siya si Yunse na siya na lang ang bumili para sa sarili niya. Isang bagong cellphone. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng nangyari, tila may bahagi ng kanyang buhay na unti-unting bumabalik sa normal. Ngunit hindi niya alam, habang nag-i-enjoy siya sa simpleng araw na iyon kasama si Taeha, ang kanyang nakaraan ay unti-unti nang naghahabol sa kanya. Pagbalik nila sa taffy shop, agad na nagningning ang mga mata ni na Songwol at Grandma Go nang makita ang mga makeup na dala ni Yunse. Para silang mga batang unang beses nakatanggap ng laruan. At dahil mukhang wala silang ganong alam tungkol sa makeup, masaya silang tinuruan ni Yunse kung paano ito gamitin. Sa simpleng sandaling iyon, napuno ng tawanan ng lugar. Sa wakas, kahit sandali lang, nakalimutan ni Yunse ang magulong nakaraan na pilit niyang hinahanap. Nang pauwi na sila ni Taeha, may isa pa itong kwentong ibinahagi. Ikinuwento ni Taeha ang tungkol kay Pilseong, isang batang lalaki na lihim na natututo ng boxing. Ngunit may isa itong problema, hindi ito gusto ng kanyang ina na si Hija. Kaya kahit tuto lang kanyang ina, palihim pa rin nagsasanay si Pilseong. Humingi si Taeha ng pabor kay Yunse. Huwag niyang sasabihin kay Hija ang tungkol sa lihim na training ni Pilseong. Pumayag naman si Yunse. Pero habang nag-uusap sila, biglang sumagi sa isip ni Yunse ang sarili niyang nakaraan. May tanong siyang matagal nang gustong malaman. Tumingin siya kay Taeha at nagtanong kung may kilala ba itong kahit isa sa kanyang mga kaibigan mula Seoul. Umaasa siyang baka may naghahanap sa kanya, baka may nag-aalala, baka may taong desperadong gustong malaman kung nasaan siya. Ngunit habang pinag-uusapan nila ito, unti-unting bumigat ang mukha ni Yunse. Dahil sa mga sagot ni Taeha, napagtanto niya ang isang masakit na katotohanan. Parang walang naghahanap sa kanya, walang tumatawag, walang dumadalaw, walang tila nag-aalala kung nasaan siya. Samantala, sa kabilang panig, patuloy naman ang paghahanap ni Jihyun. Dinala siya ng investigasyon sa isang nail salon kung saan nagtatrabaho ang kaibigan ni Yunse na si Park Hyojin. Maingat na nagtanong si Jihyun tungkol kay Yunse. Inamin ni Hyojin na nagkaroon sila ng malaking pagtatalo noong huli silang magkita at mula noon, hindi na sila nag-usap o nagkita pa. Sinabi naman ni Jihyun na naka-extended leave si Yunse at hiniling kay Hyojin na agad siyang kontakin sakaling makarinig ito ng anumang balita tungkol kay Yunse. Ngunit hindi alam ni Hyojin na ang simpleng impormasyong hinihingi niya ay maaaring maging susi upang lalong malagay si Yunse sa alanganin. Hindi pa rin tumitigil si Jihyun sa paghahanap kay Yunse. Nang muli niyang makausap ang kanyang informer, hindi niya alam na may naghihintay ng bitag para sa kanya. Bigla siyang sinalakay ng mga tauhan ni Sang-il. Wala siyang pagkakataong makatakas. Hinila siya ng mga ito at walang awang binugbog. Paulit-ulit siyang tinanong kung bakit ganoon na lamang siya kasigasig na hanapin si Yunse. Pero kahit duguan at halos wala ng lakas, hindi agad nagsalita si Jihyun. Hanggang sa dumating ang sandaling, wala na siyang ibang pagpipilian.
Bago siya tuluyang patayin, bigla niyang ibinunyag ang isang bagay na nagpagising sa interes ni Sang-il. Hindi lang daw ang relo ang hawak ni Yunse na ebidensya laban sa kanya. Mayroon pa raw itong karagdagang ebidensya na maaaring tuluyang magpabagsak kay Sang-il. Biglang nagbago ang sitwasyon. Ang taong kanina lang ay malapit ng mamatay, ngayon ay naging mahalagang susi upang mabahala si Sang-il. Dahil dito, nilubayan ni Sang-il si Chi-hyun at agad niyang inutusan ng kanyang mga tauhan. Hanapin si Yunse, patay man o buhay. Hindi mahalaga kung saan siya nagtatago, kung buhay man siya. Kailangan nila siyang mahanap bago pa niya mailabas ang nalalaman niya. Samantala, malayo sa lahat ng panganib, tahimik na nag-iisip si Taeha ng gabing iyon. Habang nakikita niyang unti-unting nagiging komportable si Yunse sa kanilang tahanan, hindi niya maiwasang mapangiti. Dati, isa lamang siyang taong kailangan niyang protektahan. Ngayon, parang unti-unti na itong nagiging bahagi ng kanyang buhay. Hindi lang kay Taeha naging malapit si Yunse, pati sa kanyang pamilya. Sa bawat tawanan, bawat simpleng usapan, at bawat maliit na sandaling magkasama sila, mas lalo niyang nararamdaman ang koneksyong nabubuo sa pagitan nila. Ngunit kasabay ng saya ay ang takot. Dahil alam ni Taeha na hindi maaaring manatili ng ganito habang buhay. Kinabukasan, isang simpleng eksena ang muling nagpatibok sa puso ni Taeha. Paglabas ni Yunse, suot niya ang isa sa mga bagong damit na binili nila. Saglit siyang natulala habang pinagmamasdan si Yunse. At kahit pilit niyang itinatago, malinaw sa kanyang mga mata na nahuhulog na naman siya. Samantala, may sariling plano si Yunse. Gusto niyang pumunta sa Seoul. Gusto niyang makita ang lugar na dati niyang tinawag na tahanan. Gusto niyang hanapin ang mga sagot tungkol sa kanyang sarili. Kaya hiniling niya kay Taeha na dalhin siya roon. Pero agad siyang pinigilan ni Taeha. Para sa kanya, hindi pa napapanahon para pumunta doon. Ipinaalala niya na ang pagbabalik sa Seoul ay maaaring magbalik hindi lamang ng kanyang mga alaala, kundi lahat ng mga sakit na kailangan nilang takasan. Hindi alam ni Yunse na sa likod ng pagtanggi ni Taeha ay may isang mas malaking dahilan. At habang sinusubukan ni Taeha na protektahan siya mula sa nakaraan, si Sang-il naman ay nagsisimula ng kumilos. Sa halip na dalhin ni Taeha si Yunse sa Seoul, ibang ideya ang naisip niya. Kung gusto nitong maalala ang dati niyang buhay, bakit hindi niya subukang gawin ang mga bagay na dati na niyang kinahihiligan? Niyaya niya si Jiwon na mag-scooter ride sa paligid ng nayon. Noong una, nag-alangan pa si Jiwon. Hindi niya sigurado kung kaya pa niyang magmaneho, lalo na't wala siyang maalala tungkol sa kanyang dating sarili. Pero sa huli, pumayag din siya. Magkasama silang naglibot sa tahimik na kalsada ng nayon, umaasang baka ang simpleng pagdaan sa mga pamilyar na lugar ay makapagpaalala sa kanya ng kahit isang piraso ng nakaraan. Habang nasa biyahe, biglang nagtanong si Jiwon, ano ba talaga ako dati? Gusto niyang malaman kung sino siya bago mawala ang kanyang mga alaala. Kaya ikinuwento ni Taeha ang ilan sa mga bagay na alam niya tungkol sa dating Jiwon. Isa raw sa mga hilig niya ang photography. Agad namang nagkaroon ng ideya si Jiwon. Kung mahilig pala siya sa photography noon, baka makatulong kung susubukan niya ulit ito. Kaya hiniling niya kay Taeha na kuhanan siya ng ilang litrato. Ginawa iyon ni Taeha at nang makita ni Jiwon ang mga litrato, napangiti siya. At tila may kakaibang siyang naramdaman habang tinitingnan ng sarili sa mga larawan. Dahil dito, napatanong siya, kung mahilig talaga ako sa photography noon, may social media account naman siguro ako kung saan nakapost ang aking mga larawan. Ngunit sinabi ni Taeha na ang alam niya ay wala siyang social media account. Nag-udyok iyon upang muling magduda si Jiwon sa kanya. Pagbalik nila sa bahay, tila napagod si Jiwon sa buong araw na pamamasyal. Doon, sinabihan niya si Taeha na bumalik na ito sa trabaho. Hindi magandang tingnan na ang lalaki ay nasa bahay imbis na nagtatrabaho, saad niya. Pinaliwanag ni Taeha na naka-leave siya sa araw na yon, ngunit giniit ni Jiwon na mas macho di umanong tignan ang lalaking busy na nagtatrabaho. Dahil doon, pumunta si Taeha sa gym kung saan sinalubong siya ni na Coach Hong at Jonghwa na tumukso sa kanya. Kaya pala wala ka buong araw? Hindi ka naman photographer, pero parang buong araw kang may photoshoot, buong pang-aasar nilang sinabi. Ngumiti si Taeha at sa pagkakataong iyon, mukhang hindi na maipagkakaila ang nararamdaman niya sa dalaga. Samantala, habang nagpapahinga si Yunse, napatingin siya sa telebisyon. Isang advertisement ng isang mamahaling restaurant sa Seoul ang biglang nakatawag sa kanyang pansin. Dahil dito, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at hinanap ang restaurant sa social media. Isa-isa niyang tiningnan ang mga nakatagid na mga larawan. Doon, biglang tumigil ang kanyang mundo. Nakita niya ang sarili niyang larawan kasama ang kaibigan nitong si Hyojin. Pero may isang bagay na lalong nagpagulo sa kanyang isip. Hindi Unse ang pangalan na nakalagay sa post kundi G1. Napakunot ang noo niya. G1. Kung siya iyon, bakit ibang pangalan ang gamit? Dahil sa matinding pag-usisa, hinanap niya ang profile na G1 at bawat larawan na kanyang nakikita ay lalong nagpapabigat sa kanyang dibdib. Nandoon ang kanyang mukha, pero ibang-iba ang babaeng nakikita niya. Suot nito ay mga mamahaling damit, alahas at accessories baliktad sa meron siya ngayon. Para bang dalawang magkaibang buhay ang pinaghahambing sa harap niya. Agad siyang tumakbo papunta sa kanyang wardrobe. Isa-isa niyang hinanap ang mga damit na nakita niya sa mga larawan. Pero wala, ni isang piraso ay wala roon. At doon nagsimulang mabuo ang isang nakakatakot na konklusyon. Kung siya talaga si G1, at kung totoo ang mga larawang iyon, bakit parang may ibang buhay na ipinapakita sa kanya? Unti-unting napalitan ng pagkagulat ang kanyang pagtitiwala. Naalala niya ang lahat ng sinabi ni Taeha. Ang kwento nito tungkol sa kanyang nakaraan. Ang simpleng buhay na sinasabing mayroon siya. At ang paulit-ulit nitong pagpigil sa kanya na pumunta sa Seoul. Biglang nagdugtong-dugtong ang lahat, nagsisinungaling si Taeha. Hindi na nag-aksaya ng oras si Yunse. Agad siyang nagtungo sa gym upang harapin si Taeha at hingin ang katotohanan. Ngunit bago pa siya makarating doon, may isa pang problemang dumating. Nalaman ni Hija ang sikreto ng kanyang anak na si Pilseong. Natuklasan niyang palihim itong nagsasanay ng boxing sa gym ni Taeha. Galit na galit si Hija. Dahil sa tingin niya, nilalabag ni Taeha ang kanyang kagustuhan bilang ina. Kaya walang pag-aalinlangan siyang sumugod sa gym. Sa tindi ng kanyang galit, tinawag pa niya itong gangster.
Hindi alam ni Teha kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon. At habang nagaganap ang mainit na pagtatalo, manas si Yunse. Hanggang sa narinig niya ang mga salitang lalo pang nagpatibay sa kanyang hinala, tumigil siya. Nakinig, at sa likod ng pinto, unti-unti niyang narinig ang tungkol sa tunay na ginagawa ni Teha, at sa mga lihim na matagal nitong itinago. Sa sandaling iyon, tuluyan ng nabasag ang tiwalang binuo. Matapos marinig na si Teha ay isang gangster, dahan-dahang umalis si Yunse. Bigla niyang naalala ang mga masasakit na pangyayaring pinagdaanan niya nang pahirapan siya ni Sang-il. Dahil dito, inakala niyang si Teha mismo ang taong nagpahirap sa kanya. Samantala, nagalit si Coach Hong kay Hija dahil binanggit nito ang madilim na nakaraan ni Teha, kahit alam naman niya ang tunay na kalagayan nito noon. Dahil doon, humingi ng tawad si Hija kina Coach Hong at Teha, ngunit ipinaliwanag niyang nag-aalala lamang siya sa kaligtasan ni Pilseong. Ayaw niya di umanong mapahamak ang kanyang anak dahil sa mga gangster tulad ni Sang-il. Agad niyang hinila si Pilseong at umalis. Pagka-uwi ni Teha, nagulat siya nang matuklasang wala roon si Yunse. Nadatnan niyang magulo ang silid nito at nakabukas ang telebisyon, kaya lalo siyang kinabahan. Agad niyang hinanap si Yunse sa paligid at labasan pero wala siyang makita. Sa ibang dako, nakita ni Jijun si Yunse habang papunta eto sa kanyang sasakyan. Napansin niyang tila balisa at takot na takot ito na para bang may isang bagay na lubos na gumulo sa kanyang isip. Isinama ni Jijun si Yunse sa kanyang klinika. Doon, ikinuwento ni Yunse na pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ni Teha, lalo na't kamakailan lamang ay unti-unti na siyang naging malapit sa kanya. Ibinunyag din niya ang kanyang tunay na pangalan, na siya di umano si Jiwon at hindi Yunse. Sinabi niyang matagal nang nagsisinungaling sa kanya si Teha at ngayon ay natatakot na siya sa kanya lalo na't isa pala siyang gangster. Dahil wala siyang mapuntahan, pinayuhan siya ni Jijun na humanap muna ng ibang matutuluyan kung saan magiging ligtas siya. Samantala, tinawagan ni Suji si Teha at sinabi nitong nasa ospital si Yunse kasama si Jijun. Sinahad niya lahat ang sinabi ni Yunse kay Jijun at isa doon ay ang pagiging gangster niya di umano. Agad namang pumaroon si Teha at pagdating niya doon, sinabihan niya si Yunse na uwi na sila para sa bahay mag-usap. Ngunit tumanggi itong sumama sa kanya. Ayaw kong sumama sa isang gangster, bulalas niya. Dahilan upang tanungin siya ni Suji kung sa buong panahon bang kasama niya si Teha ay may oras na tinrato siya na parang gangster. Natigilan si Yunse sa kanyang sinabi dahil alam niya sa sarili niya na puro kabutihan ang pinakita sa kanya ni Teha. Sa huli, nagawa ni Teha na isama si Yunse at tuluyan silang umalis. Habang nasa daan, hinarap ni Yunse si Teha at kinuwestiyon ang lahat ng kasinungalingan nito, lalo na ang tungkol sa tunay niyang pangalan. Ipinaliwanag ni Teha na Yunse ang pangalang ibinigay sa kanya ng kanyang tunay na ina. Gayunpaman, hindi pa rin kumbinsido si Yunse sa kwento nito. Sinabi ni Teha na bago siya tumira kasama siya, tinalikuran na niya ang dati niyang buhay sa Seoul. Humingi rin siya ng tawad dahil itinago niya ang kanyang sariling nakaraan bilang isang gangster. Ngunit mariing sinabi ni Yunse na hindi siya makikipagrelasyon o mai-in-love sa isang gangster na katulad niya. Dahil dito, tumanggi siyang patawarin si Teha. Doon, ipinaliwanag ni Teha na gusto lang niya siyang maging ligtas, dahilan upang makiusap siya rito na huwag na itong aalis ng mag-isa. Pagdating nila sa bahay, agad pumasok si Yunse sa kwarto at pabalibag na sinara ang pinto. Habang nangingirid ang kanyang mga luha, umaasa siyang sasagot na si Hyojin, ang kanyang kaibigan sa Seoul, sa mga mensaheng pinadala niya. Samantala, sinabi ni Suji na ang pagmamahal ni Jijun sa kanya ay hindi maikukumpara sa pagmamahal ni Teha kay Yunse. Pinaalala niya ang isang pagkakataong naligaw siya habang nasa biyahe at nang mawala siya, sa halip na mag-alala ng todo si Jijun, tinawag pa siya nitong dramatista. Dahil dito, sinabi ni Suji na kung tutuusin, mas gangster pa si Jijun kumpara kay Teha. Sa kabilang banda, pumunta si Hija sa taffy shop upang humingi ng tawad kay Grandma Go dahil nasigawan niya ang kanyang apo na si Teha. Nangako siyang babawi sa kanyang pagkakamali at sinaad na siya na ang bahalang maghanda sa kanyang kaarawan kinabukasan. Kinaumagahan, sa wakas ay nakatanggap si Yunse ng mensahe mula kay Hyojin. Agad siyang naghanda upang makipagkita sa kanyang dating kaibigan. Ngunit bago pa man makaalis si Yunse, nakatanggap naman si Teha ng tawag mula kay Coach Hong tungkol sa isang bisitang dumating. Dahil kailangan niyang umalis saglit, hiniling niya kay Yunse na dalhin ang flash drive na naglalaman ng mga paboritong kanta ni Grandma Go sa birthday party nito. Ayaw man ni Yunse ay napilitan pa rin siyang pumaroon. Sa gym, agad dumating si Teha at doon nakaharap niya ang dati niyang kasamahan sa gang na si Kim Gangrok, na dati ring nagtrabaho sa ilalim niya sa Mirai Eden. Sinabi ni Gangrok na tuluyan na siyang umalis sa grupo ni Sang-il at gusto na lamang niyang manatili sa tabi ni Teha. Ngunit hindi agad naniwala si Teha. Kahina-hinala ang kilos ni Gangrok kaya diretsahan niya itong tinanong kung ano ba talaga ang pakay nito. Nang mabanggit ni Gangrok ang pangalan ni Yunse, lalo pang naghinala si Teha. Ramdam niyang may ibang motibo ang dating kasamahan. Kaya mahigpit niya itong binalaan na hindi siya magdadalawang isip na patayin siya kapag sinubukan nitong saktan ang mga taong mahalaga sa kanya. Iginiit naman ni Gangrok na wala siyang masamang intensyon at mabuti ang kanyang pakay. Samantala, dumating si Yunse sa birthday party ni Grandma Go. Ang plano lamang niya ay iabot ang flash drive na naglalaman ng mga paboritong kanta ni Grandma Go at agad ding aalis. Ngunit, hindi siya pinalampas ng mga kababaihan sa baryo. Kinantiyawan siya dahil bilang future daughter-in-law, dapat muna siyang manatili. Sa halip na sumunod, matigas na tumanggi si Yunse at sinaad na hindi siya daughter-in-law ni Grandma Go. Nang subukan ni Grandma Go na pakainin muna si Yunse bago siya umalis, bigla nitong itinulak ang kamay ng matanda. Yun ay dahil bigla niyang naalala ang panahong pisikal siyang sinasaktan ng warden sa orphanage dahil sa pagkain. Dahil sa trauma, bigla siyang na-trigger at nawala ng kontrol sa kanyang emosyon. Ngunit hindi alam ng mga babae ang tunay na dahilan ng kanyang reaksyon. Sa halip, inakala nilang sinadya ni Yunse na bastusin si Grandma Go at inakusahan siyang walang respeto sa lola ni Teha.
Hindi na nakapagpigil si Yunse. Tinawag niya silang walang modo at walang class. Sinaad niya na hindi na siya babalik kailanman, saka kinuha ang kanyang mga gamit at tuluyang umalis. Pagkatapos ay sumakay siya ng taxi papuntang Seoul. Pagdating doon, nag-check-in siya sa isang hotel kung saan sinaad niya na dapat ginawa na niya yon noon pa. Doon naghintay na lang siya para sa pagkikita nila ni Hyojin kinabukasan. Dahil ayaw niyang mahanap siya ni Taeha, pinatay muna niya ang kanyang cellphone. Samantala, buong magdamag na hinanap siya ni Taeha. Siya ay nabalisa dahil hindi niya alam kung nasaan ito at kung ligtas ba siya. Sa huli, tinawagan siya ni Gangrock at sinabi nitong maaari niyang matrack ang cellphone ni Yunse. Dahil ang telepono nito ay nakarehistro sa pangalan ni Taeha. Sa Seoul, tuluyan ang nagkita sina Yunse at Hyojin. Para patunayan na tunay silang magkaibigan, ipinakita ni Hyojin kay Yunse ang mga lumang larawan nilang dalawa mula sa kanilang nakaraan. Ibinunyag ni Hyojin na nagkaroon sila ng malaking alitan noon dahil biglang nag-iba si Yunse. Kinumpirma rin niya ang kwento ni Taeha tungkol sa tunay na pangalan niya na Yunse. Ipinaliwanag niya na ang kanyang biological mother ang nagbigay sa kanya ng pangalang Yunse, habang Gojiwa naman ang itinawag sa kanya ng orphanage at yon ang nagiging legal niyang pangalan. Ayon kay Hyojin, noong una ay mabuting kaibigan si Yunse. Ngunit habang unti-unting umaangat ang kanyang career, nagbago ang ugali nito. Naging mayabang at mapanghusga ito, hanggang sa tuluyan ng lumayo ang loob nila sa isa't isa. Sinabi rin ni Hyojin na dapat respetuhin ni Yunse ang kanyang boyfriend dahil ito ang matagal nang sumusuporta at gumagastos para sa marangyang pamumuhay niya. Masakit na binalikan ni Hyojin ang mga ginawa noon ni Yunse. Naalala niya kung paano siya nito maliitin at kung paano siya nito pinapahiya at sinisiraan sa likod niya. Dahil sa kahihiyan sa kanyang nakaraan, hindi malaman ni Yunse kung dapat ba niyang paniwalaan ang lahat ng sinasabi ni Hyojin. Ngunit habang paulit-ulit niyang iniisip ang kanyang mga ginawa, tuluyan siyang napaiyak. Naalala niya kung paano niya tinawag na walang klas ang mga babae sa baryo, gayong siya mismo ay naging malupit na masahol pa sa mga sinasabi niyang walang klas na tao. Hindi niya napigilan ang kanyang emosyon at patuloy siyang umiyak habang naglalakad at hindi nagtagal na paupo na lang siya sa may tabi. Dahil sinabihan siya ni Hyojin na wag na niya siyang hanapin pa, lalo siyang napaluha at hindi alam kung saan pupunta, hanggang sa tuluyan siyang matagpuan ni Taeha. Bakit ka umiiyak? Umuwi na tayo, lalo na't gabi na, saad niya. Kalaunan, kinutya ng mga babae sa baryo si Yunse dahil sinira raw niya ang birthday celebration ni Grandma Go. Ngunit dumating si Grandma Go at agad silang pinagsabihan. Sinabi niya sa mga ito na tigilan na si Yunse at wag na itong guluhin dahil siya, di o mano nagpatawag sa kanya para umuwi. Naantig si Yunse sa pagtatanggol ni Grandma Go at lalo siyang nakaramdam ng pagsisisi dahil sa naging asta niya sa kanya at sa kanila. Kinabukasan, nagtungo siya sa taffy shop upang humingi ng tawad. Ngunit sa halip na pagalitan siya, sinabi ni Grandma Go na wag niyang paulit-ulit na isipin ang kanyang mga pagkakamali. Mas mahalaga raw na matuto siya mula sa mga ito at gamitin ang mga iyon para maging mas mabuting tao. Pagkatapos, nagtungo si Yunse sa gym upang hanapin si Taeha. Ngunit si Coach Hong ang kanyang nadatnan. Doon, ikinuwento ni Coach Hong ang nakaraan ni Taeha. Noong sanggol pa lamang si Taeha, tinanggap siya ni Grandma Go kasama ang kanyang ina at inalagaan sila. Nang pumanaw ang ina ni Taeha, si Grandma Go na ang tuluyang nagpalaki sa kanya na parang sarili niyang anak. Kaya kahit hindi sila magkadugo, napakalalim ng pagmamahalan at samahan nila higit pa sa isang pamilya. Ibinunyag ni Coach Hong na matapos matanggap si Taeha sa Olympics, nakitaan si Grandma Go ng isang malubhang tumor na maaring kumitil sa kanyang buhay. Gayunpaman, nangangailangan ng malaking pera para maipagamot siya, hanggang lapitan siya ni Sang-il upang i-recruit na sumali sa kanyang gang. Hindi nagtagal, napagamot niya ang kanyang lola, ngunit hindi naging madali para kay Grandma Go nang malaman ang sakripisyong ginawa ni Taeha. Nagudyok yon upang lumala ang kanyang amnesia kung saan may mga araw na nakakalimot na siya. Lubos na naantig si Yunse sa lahat ng kanyang nalaman. Doon niya mas naintindihan kung bakit naging ganito ang buhay ni Taeha. Kaya hiniling ni Coach Hong kay Yunse na maging mabait at maunawain kay Taeha. Ngunit biglang nakatanggap si Coach Hong ng tawag na ang lalaking pinag-uusapan nila ay may kinasangkutang away sa kalye. Agad siyang pinuntahan ng dalawa upang sunduin siya pauwi. Habang nasa bahay, ginamot ni Yunse ang sugat ni Taeha at tinanong kung bakit hinayaan nitong suntukin siya. Simple lamang ang naging sagot niya. Nangako na akong hindi mananakit ng kahit sino, maliban sa boxing ring. Hindi napigilan ni Yunse ang kanyang emosyon at tuluyan siyang napaiyak. Kaya pala ako nahulog sa'yo dahil may ganyan kang ugali. Pero kung sinasaktan ka na, pakiusap, protektahan mo naman ang sarili mo. Bulalas ni Yunse na may pag-aalala. Hindi niya alam, ang kanyang puso ay nabihag na ni Taeha. Mga ka-recaps, ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa kilig at pag-ibig. At aminin man natin o hindi, pwede pa rin etong mangyari sa atin anumang oras. Dito natin makikita na hindi lahat ng kasinungalingan ay ginagawa para manakit. Pero hindi rin ibig sabihin na, tama ito, may dahilan si Taeha sa pagtatago ng katotohanan. Pero ipinapakita ng kwento na kapag masyadong maraming sikreto, mas lalo nitong nasisira ang tiwala ng isang relasyon. Maging eto man ay para sa kaibigan, kapitbahay, kasintahan, o maging ang sarling asawa. Sa kabila nito, nakita rin natin na ang tunay na pagmamahal ay makikita sa panahon ng panganib. Sa paraan ng pagprotekta, pag-aalala at pagsasakripisyo para lang hindi mapahamak ang taong sa atin ay mahalaga. Maliban pa rito, huwag agad humusga sa isang tao base sa ating nakikita. Makikitang hinusgahan agad ni Yunse si Taeha nang malaman niyang isa itong dating gangster. Pero habang lumalabas ang kanyang nakaraan, meron din pala siyang sugat at sakripisyong daladala. Para naman sa nakaraan ni Yunse, maliwanag sa sinabi ng kanyang kaibigan na may mga bagay siyang nagawa na hindi kaaya-aya. Ngunit ang nangyari sa kanya na magkaroon ng memory loss ay naging daan upang magpakumbaba siya at tanggapin na siya ay nagkamali. Ang nakaraan ay maaaring makaapekto sa kasalukuyan, pero hindi nito kailangang kontrolin ng hinaharap.
Ang nakaraan ay maaaring makaapekto sa kasalukuyan, pero hindi nito kailangang kontrolin ang hinaharap. Yan lamang po, maraming salamat and may God bless us all.